Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Yurek the Barbarian. Matapos nga naparusahan ni Yurek si Filian dahil sa pagsisinungaling niya sa kanilang grupo, ay naglakas loob si Varroka Porelcona o kilala bilang si Patchel, na magpakilala ng formal sa mga mersenaryo at hiningi ang tulong ng mga ito at nangakong gagantimpalaan niya sila kapag naging matagumpay sila sa misyon at kapag namana na niya ang pagiging hari. At dahil dito ay napagdesisyonan ng grupo ni Yurek na ipagpatuloy ang misyon. Kinagabihan ay ginagamot ni Robin si Filian dahil sa mga natamong sugat niya sa hagupit ni Yurek. Hindi naman makapaniwala si Robin dahil kahit napakaraming dugo ang lumabas kay Filian, ay makikita na hindi gaano kalalim ang sugat niya. Ang balat lang ang nasugatan pero ang mga laman niya ay hindi. Mukhang sinadya ni Yurek na huwag saktan si Filian ng malubha. Hindi pa rin maintindihan ni Filian si Yurek dahil pinagpatuloy pa rin niya ang kanilang misyon kahit na nagsinungaling na siya. Nilapitan siya ni Yurek at sinabihan na kumain siya ng karne dahil maraming dugo ang nawala sa kanya. Nakakatawa daw na sabihin ito ni Filian sa taong nanakit sa kanya pero gusto niyang magpasalamat kay Yurek. Naiintindihan daw ni Yurek kung bakit siya nagsinungaling. Kung sinabi daw niyang may kinalaman sa pagiging hari ng isang kaharian ang misyon ay siguradong hindi nila ito tatanggapin. At mukhang tama daw ang naging desisyon ni Filian dahil hindi sila makakarating dito kung hindi siya nagsinungaling. At huwag daw sanang sumama ang loob ni Filian sa kanya. Sinabi naman ni Filian na hindi masama ang loob niya o galit, sa totoo nga daw ay nagpapasalamat pa siya at maliit na kabayaran lang ang pagkawala ng mga daliri niya. Pero may gusto daw sanang itanong is Filian kay Yurek. Bakit daw ibinunyag ni Yurek ang kanilang kasinungalingan ngayong gusto naman niyang ipagpatuloy ang misyon? Tama nga daw siya at gusto niyang ipagpatuloy ang misyon, saad ni Yurek. Isa sa mga dahilan ay gusto niyang makapunta sa Kapitolyo ng Imperyo. At ngayong isa palang tagapagmana ng trono si Patchel, ay may pagkakataon na rin siyang makita ang namumuno sa buong mundo, ang Emperor. Sigurado siya na makakakita na naman siya ng mga nakakamanghang mga bagay. Kung nakakamangha na ang mga nakita niyang kastilyo ng mga noble, ano pa kaya kung ang kastilyo na ng emperador ang makikita niya? Pero ang dahilan kung bakit niya binunyag ang kanilang kasinungalingan ay ayaw niyang magsinungaling sa kanyang mga kapatid para lang sa kanyang sariling interest. Sa isip ni Filian, kung si Yurek ang maghahatid sa kanila, ay siguradong pagkakatiwalaan niya ito. Isa nga siyang barbarian pero siya ang klase ng tao na tinutupad ang kanyang pangako at tungkulin. Siguro ay mas mahal pa ni Ru ang mga taong katulad ni Yurek kumpara sa kanya na kalmadong nagsisinungaling lang sa pangalan pa ni Ru. Nakakatawa naman para sa kanya dahil humahanga siya sa taong pumutol sa kanyang mga daliri. Kinaumagahan ay nagpatuloy na sila sa paglalakbay. Tinanong naman ni Yurek si Filian, kung si Duke Harmati daw ang kasalukuyang namumuno sa Porelcona, ibig sabihin daw ba ay isa na rin siyang hari? Pero ayon kay Filian ay walang kwalipikasyon si Duke Harmati na maging hari at manahin ang trono. Sumang-ayon naman si Patchel. Siya lang daw ang karapat-dapat na magmana ng trono. Nagtataka naman si Yurek bakit kailangan nilang gamitin ang salitang karapat-dapat. Hindi daw ba pwedeng ang malakas na lang ang maging pinuno? Ayon naman kay Filian, kung ganito ang magiging patakaran ng mundo ay siguradong magkakagulo parati. Parating magkakaroon ng digmaang sibil kapag namatay ang isang hari. Kaya dapat ang hari ay kailangan may karoon ng karapat-dapat na tagapagmana lang na kung saan ay walang makakatanggi. Paano naman kung ang mga leader na lang ng bawat noble ang maglaban ng one-on-one para sa trono at hindi na madamay ang mga tao? Pero sinabi ni Filian na tanging mga hindi sibilisadong barbarian lang ang gumagawa ng ganitong paraan. Ang hari ay dapat mayroong noble na pag-iisip para pamunuan ang kaharian. Hindi naman makapaniwala si Yurek na may noble na pag-iisip si Patchel. Galit na galit si Patchel pero tinawanan lang siya ni Yurek. Sinabi naman ni Filian na kahit pinagtatawanan lang daw nila si Patchel, ay ginagawa pa rin niya ang kanyang lahat na makakaya. Mas malakas ang loob niya kaysa inaakala nila at ito ang katangian niya na pareho sa kanyang haring ama. Pero naiwan naman sa palasyo ang kanyang kambal na kapatid na si Prinsesa Daimia. Tinanong naman ni Yurek kung hindi daw ba delikado na iniwan nila ang prinsesa ng mag-isa sa palasyo. Sinabi naman ni Filian na walang mabuting makukuha si Duke Harmati kung sasaktan niya si Prinsesa Daimia. Dahil ang trono ay hindi naman ipinapasa sa mga babaeng anak. Sa isip naman ni Yurek ay napakapihika ng sibilisasyon.
Biglang tinawag na ni Bachman si Yurek. Nakakita sila ng isang rancho at doon tumigil pansamantala. Nagpupustahan naman sila Bachman, Donovan at Vajern kung masasakyan daw ni Patchel ang kabayo. Tinanong ni Yurek kung ano naman ang ginagawa nila. Ayon kay Bachman ay sinusubukan nilang paamuhin ang isang ligaw na kabayo. Susubukan daw ng prinsipe na sakyan ang kabayo. Pumusta naman si Yurek pabor kay Patchel na masasakyan niya ito. Sinabihan pa nila si Yurek na bawal nang bawiin ang pusta. Sinusubukan namang pakalmeyan ni Patchel ang kabayo at binabalaan siya ng kanyang mga katiwala na mag-ingat. Kinakausap ni Patchel ang kabayo na para bang nagkakaintindihan sila. Manghang-mangha naman si Yurek sa nasasaksihan. Ayon kay Filian, ang prinsipe daw ay kilala sa kaharian bilang mapagmahal at magaling sa paghawak ng kabayo. Pinangalanan naman ni Patchel ang kabayo bilang si Kilios. At ilang sandali lang nga ay matagumpay na nasakyan ni Patchel ang kabayo. Nainis naman si Bachman dahil talo siya sa pastahan. Ibibigay na sana niya ang pera kay Yurek pero nakita niya itong nakatulala. Sa isip ni Yurek ay hindi niya inaasahan na ganito pala kaganda kapag nakasakay sa isang kabayo. Parang ang kabayo at si Patchel ay naging isa. Nilapitan ni Yurek si Patchel na nakasakay sa kabayo. Tinanong siya ni Patchel kung ano ang kanyang gagawin. Kakatayin daw ba niya ulit itong kabayo? Humingi ng paumanhin si Yurek at sinabi na meron sana siyang hihilingin. Gusto niya sanang turuan siya ni Patchel na sumakay sa kabayo. Sa isip naman ni Patchel na ito na ang kanyang pagkakataon na maturuan ang barbarian kung sino talaga siya. Pumayag si Patchel na turuan si Yurek. Pero strike daw siya kaya maghanda si Yurek. Umabot ng buong maghapon at hindi pa rin tagumpay na nakasakay si Yurek sa kabayo ni Patchel. Pilit kasi siyang hinuhulog ng kabayo. Sa isip ni Patchel ay imposible na makasakay agad sa kabayo si Yurek. Masyadong bayulente ang pressure na inilalabas ni Yurek. Maganda nga ito sa pakikipaglaban pero walang silbi ang katangiang ito sa pagsakay sa kabayo. Sinabi ni Patchel na panahon na para sumuko, masyado daw mabagal matuto si Yurek para sakyang si Kilios. Inis naman si Yurek sa kabayo dahil masyadong madali naman para kay Patchel ang sumakay dito habang siya ay hirap na hirap. Mas lalo pa siyang inasar ni Patchel nang nagpalibot-libot ito sa kanya. Pagbalik sa kampo ay di mapigil ang ilabas ni Yurek ang kanyang pagkainis sa kabayo. Sinabi naman ni Sven na imposible para sa isang baguhan na makasakay sa isang ligaw na kabayo na katulad ni Kilios. Sinabi ni Yurek nga nagawa nga ni Patchel kaya imposible na hindi niya rin ito magawa. Ipinaliwanag naman ni Sven sa kanya na katulad niya, kapag nakikita ng mga tao na napakagaling niyang lumaban. Hindi naman nila sinasabi na kaya din nilang gawin ito kagaya ni Yurek. Bawat tao daw ay may iba't ibang talento. Ang pagselos sa talento ng iba ay pagsasayang lang ng oras. Natawa naman si Sven nang sinabi ni Yurek na gusto niyang gumaling din sa pagsakay sa kabayo. Ayon kay Sven ay hindi naman siya gagaling pagkatapos lamang ng isang araw at dapat siya mismo ang nakakaalam nito. Kagaya ng pagiging isang magaling na mandirigma, hindi nila ito nagagawa ng isang maghapon lang. Hindi naman makapaniwala si Yurek na makakagawa si Patchel ng bagay na hindi niya kayang gawin. Iniisip ni Yurek kung si Gotvalba ay mas malala kaysa sa kanya dahil hindi ito marunong makipaglaban. Si Sven naman ay napakaraming karanasan. Lahat ng mga salita niya ay may laman. Pero bilang isang mandirigma ay mas mabangis siya kaysa sa lahat. Isa siyang mandirigma na taglay ang parehong pagiging kalmado at mabangis. Si Bachman naman ay magaling sa kanyang mga salita, mabilis umintindi ng sitwasyon at marunong paano dalhin ang modo pero ang kanyang pakikipaglaban ay katamtaman lang. Si Donovan naman ay masama ang pag-uugali pero magaling siyang mag-alaga sa kanyang mga tao. Dahil sa karanasan niya sa militar ay magaling siyang mamuno. Malaking tulong siya sa mga laban. Si Patchel naman ay hindi magaling sa pakikipaglaban, walang masyadong karanasan, pero magaling sa mga kabayo. Nakakamangha daw ito. Biglang pinuri ni Yurek si Patchel. Napakagaling daw niyang sumakay ng kabayo. Sa isip ni Yurek ay gusto niya rin makasakay kay Kilios. Kinaumagahan ay nag-usap muli si Yurek at Patchel. Tinanong ni Yurek si Patchel kung bakit hindi na lang niya ibigay ang trono sa kanyang tiyuhin at magtayo na lang ng rancho at mag-alaga ng mga kabayo. Ayon kay Patchel ay isang katangian din ng hari ang pagiging magaling sa mga kabayo. Kahit daw ba hindi ito marunong makipaglaban, tanong ni Yurek.
Ano naman daw ang magagawa ng hari kung nasa unahan ito ng isang digmaan saad ni Patchel? Natawa lang si Yurek dahil iniuutos nila sa mga ordinaryong tao na isakripisyo ang kanilnag pero ang mga noble naman ay takot isakripisyo ang sa kanila. Hindi niya daw maintindihan ng mga taong sinasakripisyo ang buhay para lang sa mga utos ng mga hari. Ayon kay Patchel, ang angkan at kaakibat na katayuan nito, at ang birtud ng katapatan, ito ang mga bagay na kailanman ay hindi maiintindihan ng mga barbarian na katulad niya. Tama nga daw siya, sagot ni Yurek. Hindi niya maiintindihan ang ganitong sistema kahit sa buong buhay niya. Ibinahagi ni Patchel na gusto ni Filian si Yurek kahit na siya mismo ang pumutol sa kanyang mga daliri. Akala daw niya ay nababaliw lang si Filian. Sinabi ni Yurek na 4 ang namatay dahil sa hindi totoong impormasyon. Ang 4 na daliri ay napakaliit lang na kabayaran. May reklamo daw ba siya? Tanong ni Yurek kay Patchel. Ayon kay Patchel ay maraming bagay ang hindi niya gusto pero dahil nanumpa siya kay Rue, ibibigay niya ang pabuya sa kanila ni Yurek kapag naging hari na siya. Kaya mag-isip na daw si Yurek ng kanyang magiging pabuya. Maaari din daw niyang hilingin ang gabundok na kayamanan na pwede niyang dalhin kapag umuwi siya. Napangiti lang si Yurek sa ideyang maluwalhating pagbabalik niya sa kanilang lugar. Lumipas na naman ang maghapon at nagpatuloy si Yurek sa pagsubok na sakyang ang kabayo. Nagpupustahan din ang mga mersenaryo kung masasakyan nga ba ni Yurek ang kabayo. Habang nagkakatuwaan naman ay biglang may mga nakasakay sa kabayo na lumalapit sa kanila. May mga dala itong sulo. Sila daw ang tagabantay sa border. Gusto daw nilang malaman ang dahilan kung bakit nakakampo sila dito malapit sa border. Hindi naman maintindihan ng ibang mersenaryo bakit umabot na dito ang mga bantay ng border. Sinabi ng mga bantay na sundalo na malayo pa dito ang gate papalabas ng border kaya bakit daw sila nandito. Kailangan nilang sagutin ito kung ayaw nilang ituring na mga bandido. Minungkahi ni Bachman na mas mabuting sagutin nila ito. Kapag pinatagal pa daw nila ay mas lalong magdududa ang mga sundalo. Minungkahi ng iba na prinsipe naman si Patchel, baka gagalangin siya nila kung ipapakilala lang nila ito ng mabuti. Pero baka daw hulihin din siya ng mga sundalo. Sinabi ni Filian na huli na ang lahat. Ang iba sa mga sundalo ay tinawag na ang mga sundalong dumedepensa sa gate. Tinanong ni Yurek kung gaano sila kadami. Kung ang Oracle Gate na pinakamalapit dito ang pupunta dito sa kanila, ay nasa 200 ang bilang nila. Mayroon din silang 50 kabayo. Sinabi ni Yurek na kakayanin naman nila kapag tumakbo at tumakas na lang sila ngayon. 50 lang naman ang hahabol sa kanila. Pero sinabi ni Filian na iba ang kabayo ng mga gwardiya. Malalakas daw ang mga ito na kayang tumakbo at magsakay ng 2 tao. Aabot sa 100 ang kakalabanin nila. Sinabi din ni Bachman na nagdadalawang isip ang ibang mersenaryo. Maaaring tumakas ang iba sa gitna ng laban. Ang tanging layunin lang ng mga mersenaryo ay mabuhay at makuha ang pera. Ayaw nilang lumaban sa patalong laban. Tinanong naman ni Sven si Yurek kung maaari daw ba siyang magbahagi ng kanyang naiisip. Kung titingnan daw ang mga sundalong bantay ay parang atet na atet ang mga ito. Malaki ang posibilidad na sinabihan na sila ni Duke Harmati. Maaari din daw na nakatanggap sila ng maling balita na nakidnap ang prinsipe. Ibig sabihin ay hinahanap nila ang batang lalaki na may asul na mga mata. Kung tatakas daw ngayon ang prinsipe sakay ng kabayo, hindi nila ito maabyuten. Sila naman na mga mersenaryo ay tatawid sa border at magkikita na lang silang muli sa syudad ng Balgma. Kung gagawin daw nila ito, kahit inspeksyonin sila ng mga bantay ay wala silang makikitang bata sa pangkat. Magdadalawang isip din ang mga sundalo na magsimula ng laban sa 50 mandirigma. Magaling daw ang naisip ni Sven pero sino naman ang sasama sa prinsipe na tumakas? Biglang sinabi ni Filian na si Yurek mismo ang kailangan magbantay sa prinsipe kaya siya dapat ang sumama. Ayaw naman ni Yurek dahil siya ang leader ng grupo at ayaw niyang iwan ang kanyang mga kapatid. Ayon kay Filian ay maaaring magpanggap si Sven na leader ng grupo. Ang kanyang tindig ay mas kapani-pani walang leader kaysa daw kay Yurek. Sumang-ayon naman si Sven kay Filian. Ayaw daw ni Yurek ito dahil pakiramdam niya ay tumatakas siya papalayo. Mas pipiliin niyang lumaban. Sinabi ni Sven kay Yurek na kung ang lahat daw ng mersenaryo ay katulad niya o katulad nilang mga taga-norte na nasa sabik sa burol ng mga espada, ay gugustuhin niya ring lumaban. Pero ngayon si Yurek daw ay isang leader ng mga mersenaryo.
Walang magawa si Yurek kung hindi gawin ito. Tinanong niya si Patchel kung maaari daw bang sakyang niya si Kilios. Pwede daw ito saad ni Patchel basta sa likod lang siya. Sinabi ni Yurek na kailangan na nilang umalis ngayon. Nagpaalam na nga si Filian kay Patchel at hiniling niya kay Rue ang kaligtasan ng dalawa. Sa base naman ng mga sundalo sa border, ay nagbibigay ng ulat ang isang bantay kay Margrave Orkel. Nakatanggap daw sila ng dokumunto na nagsasabing nawawala ang prinsipe. Ayon kay Orkel ay nagsisimula na ang labanan para sa susunod na hari. Mukhang napagdesisyonan daw ng prinsipe na humingi ng tulong sa imperyo. Mukhang pinalaki ng hari na mahina ang kanyang tagapagmana. Sa isip ni Orkel ay kahit siya ay hindi matanggap na isang batang walang karanasan ang mamumuno sa kanila kung may paparating na digmaan. Binalita din ng mga sundalo kay Orkel na may namataan na mga mersenaryo malapit sa border. Napagtanto ni Orkel na sumama ang prinsipe sa mga mersenaryo dahil hindi dumating ang kanilang barko. Ayon din sa ulat ay ang grupong ito ay ang mersenaryong kung tawagin ay Yurek's Brothers. Kilala sila na kayang tapatan ng Silver Lion na mga mersenaryo. Ayon kay Orkel, kung totoo ang mga kwento-kwento sa kanila ay hindi nila dapat silang maliitin. Nakalipas ang ilang sandali ay dumating nga si Orkel sa kampo ng mga mersenaryo. Tinanong niya kung sino ang namumuno sa kanila. Nagpakilala naman si Sven bilang pinuno ng grupo. Isang barbarian, ito ang nasa isip ni Orkel. Binulong ng isang sundalo sa kanya na barbarian nga ang leader ng mersenaryong ito kaya mukhang siya nga ang pinuno. Ano daw ang pangalan ng kanilang grupo? Tanong ni Orkel. Sila daw ang Yurek's Brothers at siya naman daw si Yurek. Sagot ni Sven sa kanila. Pinigilan namang tumawa nila Donovan at ng ibang mga mersenaryo habang nagsasalita si Sven at nagpapanggap na si Yurek. Sinabi ni Orkel na bilang pinuno ng mga bantay at sundalo sa border na ito, kailangan niya silang inspeksyonin. May reklamo daw ba sila dito? Wala naman daw silang reklamo, sagot ni Sven. Isa-isa na nga silang tiningnan ng mga sundalo. Sa isip naman ni Orkel, ang mga kwento-kwento tungkol sa grupong ito ay mukhang totoo nga. Kung titingnan ay parang ang kalat nila pero ang kanilang mga sandata ay abot kamay lang at handang lumaban kung kinakailangan. Sinabi ng isang sundalo na walang batang may asul na mata sa mga ito. Ipinag-utos naman ni Orkel na suriin din ang paligid dahil baka nagtatago lang ang mga ito. Napansin naman ni Orkel ang nagtatagong si Filian. Tinawag niya ito at sinabihan na itaas ang kanyang ulo. Naalala ni Sven na nagkita na si Filian at Orkel noon kaya maaari siyang makilala nito. Biglang lumapit si Sven at sinabi na siya daw ay isang magnanakaw at hindi mersenaryo. Pinutulan daw nila siya ng daliri nang mahuling nagnanakaw ng kanilang gamit. Umalis na nga si Orkel at sinabi na alisin ang kamay nito sa harapan niya. Mukhang wala nga dito ang prinsipe. Pero sa kasamaang palad ay napansin ni Orkel ang dumi ng kabayo at hindi pa ito natutuyo. Tiningnan niya ang paligid at mukhang wala naman silang kabayo. Napangiti si Orkel sa kanyang naiisip. Umalis na nga ang mga sundalo pero hindi pa rin sigurado si Filian kung napansin nga ba ng mga sundalo na tumakas ang prinsipe. Ayon naman kay Sven, kahit nalaman man nila ito, ilang oras na ang nakalipas. Imposible nang mahuli sila ng mga ito. Ipinag-utos naman ni Orkel na maglagay ng tao na magbabante sa mga mersenaryo. Hatiin din nila ang kabalyero sa 5 grupo at utusan ito para sa paghahanap. Dahil sigurado siyang tumakas ang prinsipe gamit ang kabayo. Mahuhuli nga ba ni Orkel si Patchel at Yurek? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!